very unkind label. They were excluding him from because of his personal attributes. They were unkind and cruel just because he was not like them. And they were shouting at him to not affect the will of God. Inutusan ng propeta na umakyat dito sa lugar na ito at may gawin. Sabi nila, huwag kang pumasok dito, kalbo. Huwag ka dito pumasok. They were shouting at him to not go up the mountain, which means to not enter the city, which means to not do his errand, which means to not obey God. Mark 12:30, whoever is not with me is against me, sabi ni Jesus. And anyone who does not work with me is working against me. At dapat nating ma-appreciate, mga kapatid, na pagka sinasabi na whoever is not with me, who is not working with me, is not only limited to working with the personality or the person of God or the person of Jesus, but whoever is sent by God to do His will, and you don't work with this person, you are working against God. That's what Jesus was saying. And the boys were exactly doing that. They were working against God. We are not told how important, how urgent the mission of this prophet was, but these boys were preventing him from doing it. The boys were intimidating the prophet to do his calling. At aatakin siya sa kanyang probably, socially, culturally weak point, yung itsura niya. At marami sa atin, mga kapatid, kumisan, hindi natin magawa yung matataas na tawag sa atin ng Diyos dahil pinanghihinaan tayo ng loob sa panglilibak, pagpapahina ng loob ng mga tao na ina-attack nila tayo sa ating weak point. Kuminsan, itsura mo yun. Kuminsan siguro, apelyido mo yun. Kuminsan, kung ano man yun. That they think is your weakness, they will attack you there. But in the end, they prevent you from becoming the person that God wants you to be, from doing what God wants you to do. 2 Kings 2:24, sa pagpapatuloy, nililibak siya, he turned around, looked at them, and called down a curse on them in the name of the Lord. Elijah looked back and saw them. He asked the Lord to cause bad things to happen to them. Paliwanag ng easy-to-read version. Pag nahihirapan kayo magbasa ng mga mahirap maintindihan, there are easier-to-read versions. Kaya dapat marami kayong version binabasa para luminaw lalo yung kahulugan. This was a very, and still is, a very uncomfortable truth. Why would the man of God call down curses in the name of God, and God answers it, and uses two very strong, matatapang na mga bears, she-bears, alam niyo yung mga bagong panganak na mga bear, at ano mga hayop na bagong panganak, ubod ang tapang, at nilapa ang mga kabataan na ito. It's very uncomfortable. Elisha looked at them, so there was an eye contact. Alam niyo, pag may eye contact, a lot of energies can transfer. And he called down a curse on them, and it was effective. Mysterious, disconcerting, disturbing, but it's a fact that it happened. Hindi tayo magreklamo why it happened kasi hindi in-explain. Pag-aralan na lang natin so it won't happen in our lives. We can recall a similar occurrence of contact, but the opposite happened. This story we are looking at is a story about the prophet and these boys. But then there was Peter and a man who was paralyzed. And they had eye contact too. But what happened was the opposite. Acts 3, 1-8. Peter and John looked up at the crippled man and said, "Look at us." He looked at them. He thought they would give him some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold, but I do have something else I can give you. By the power of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk." Immediately his feet and legs became strong. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. He went into the temple area with them. He was walking and jumping and praising God. Ibang-iba ang nangyari, pero pareho ang method. There was communication, there was eye contact, there was a transfer of energy, but this time the man got better. In the other story,
They were all ripped apart and torn to pieces by bears. This eye contact with and the words from the man of God could be powerful and effective. This is mysterious. It's inspiring. And it's here. It's a fact. James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. And as we have seen in the two examples, it's powerful and effective both ways. Pwede kang ma-bless at pwede kang maparusahan. 2 Kings 2:24, to continue with the story. As the prophet called down a curse, then 2 bears came out of the woods and mauled 42 of the boys. Then 2 bears came out of the forest and attacked the boys. There were 42 boys ripped apart by the bears. Not a very easy Sunday school lesson for children, even for adults. But it's as biblical as John 3:16 and as Malachi 3:10. Pare-pareho silang biblical, kaya kailangang pare-parehong aralin. This is not the usual standard. This is an exceptionally different story. But you will recall that even Jesus cursed a fig tree and it withered. So yung mga cursing business na yan, kasali sa picture, pero exceptional, hindi siya rule. At huwag natin siyang gawing rule. We are called to bless. Unless you are the prophet Elisha, bless people. And Jesus even reversed that and taught that as you are cursed, you bless. And Paul internalized it and says, when we are cursed, we bless back. That is the safest way for us to do. Yung konteksto kasi nung nangyari doon sa mga batang yon, lingid sa atin eh. Hindi in-explain ang mga reason. Kaya don't do it at home. Pag kami nagsabi sa iyo, babaeng maganda, sabi mo, God bless you. Pero pag sinabihan ka ng kabaligtaran noon, sabi mo, God bless you and me. Huwag nating kopyahin, pero pag-aralan natin para maiwasang tayo ang maging biktima ng ganung pagkakamali. The boys rejected and jeered the messenger of God. That's the fact on the ground. That's the fact on the table. Ang nireject nila, nilibak nila, was a messenger of God. There's another example of God's messenger being maltreated. This time, kwento ni Jesus, Mark 12. At harvest time, he sent a servant to the tenants to collect from them, but they seized him and beat him. Yung nagpadala ng mga messenger para kumolekta ng mga buwis ng kanyang mga tenant represents God. And of course, the people in the story represents God's people who are blessed and are supposed to give back to God. Then he sent another servant to them. They struck the man on the head and treated him shamefully. So kumokolekta ng dapat lang sa kanya yung Diyos, yung landlord in the story, yung buwis ng lupa, minaltrato yung mga pinadala niya mensahero. Verse 9, what then will the owner of the vineyard do? Sabi ni Jesus, he will come and kill those tenants. Meron talagang ganong side. The uncomfortable side. Iwasan na lang natin tayo ang mapagbalingan ng ganong mga negative energies. The boys rejected and jeered the messenger of God, which, of course, indirectly, the boys rejected and jeered the message sender, who is God. Kaya ang isang bansa, pag may ambassador siya sa ibang bansa, iginagalang yon. Yung embassy ng Pilipinas, halimbawa, sa ibang bansa, igagalang yon. Yung kotse ng ambassador nila dito, iginagalang natin. It's considered a part of their territory. You cannot even arrest or issue a parking ticket to diplomatic cars. At ganon din yung messenger ng Diyos. Meron din yung dapat diplomatic immunity. Saan man siya naroon, yung paggalang mo dapat sa nagpadala sa kanya, sa nagsugo sa Diyos, ibibigay mo rin sa kanya. Alang-alang doon sa nagpadala sa kanya. Kaya sabi sa Luke 10:16, whoever rejects you, rejects me. Sabi ni Jesus. But whoever rejects me, rejects him who sent me, who is God. So, if a God's messenger is rejected, the sender of that messenger is rejected. Ganon kalaki yung crime. And apparently, the message, the word,
being brought by the messenger, which really is the will of God, is also rejected. When you reject the container, you also reject the content. So pag nireject mo si messenger, nire-reject mo yung messenger sender, at nire-reject mo yung message itself. The consequence is painful, and in the story we read, it was fatal. God's will, God's wisdom, God's teaching, and God's law is multifaceted. It could be spiritual. It could also be physical and natural. Ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga alituntunin, marami spiritual, pero marami rin natural. Natural law is God's purest and most authentic law. Halimbawa, mayroong umuubo siya, humatsing siya sa harap mo, nalanghap mo, kahit ka punong-puno ng Biblia sa iyong isip. At Sunday school teacher ka o missionary ka, magkakaubo ka rin. Kasi natural law yun. Kaya dapat, ang maka-Diyos talaga, sa pagsunod niya sa spiritual laws, susundin niya ang mga physical and natural laws, kasi God din ang may utos nun. At mas malinaw na pagpapakilala ang ginawa ng Diyos sa kanyang sarili through natural law than through religious law. Kasi maraming religious laws, hindi galing sa Diyos, inimbento lang ng religion. But nobody can invent natural laws, only God. Romans 1:20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature had been clearly seen, being understood from what has been made. Bago pa na-develop ang relihiyon, bago pa nagkaroon ng develop religious texts, na marami namang paghihimasok at pakikialam ang ginawa ng mga tao all throughout the generations, maraming mga inimbentong mga religious policies, bago pa nagawa ang lahat ng yan, kinreate na ng Diyos ang buong sansinukob at nakatakda na ang lahat ng natural law. Hindi kailangang imbentohin ang doktrina ang gravity. Nandun talaga yun. The law of velocity, the law of buoyancy, all the laws of physics, all religions will have to subscribe to that. Habang may mga pagkakaiba-iba ng mga religious teaching, pero natural law will apply to everybody. Kaya kahit ka banal na banal, kung sumakay ka sa barkong lulubog pala, lumubog na damay ka. Kasi may natural law. Pero may suot ka na life vest, may natural law din of buoyancy, lulutang ka. Bakit natin pinag-uusapan ng mga ito? Kasi mas reliable ang natural law. Religious law could be faked, and it could be fake. Si Jesus mismo, sabi sa Matthew 15:9, in quoting from the prophet Isaiah, it is useless for you to worship me, sabi ng Diyos, when you teach rules made up by humans. So Jesus was saying to the people, useless ang mga pagsamba nyo at kung anong pinagagagawa nyo kasi imbento lang ng religion nyo, yung inyong sinusundan. Hindi lahat ng ginagawa ng religion ay imbento, meron talagang galing sa Diyos. Pero paano mo masasala? Paano mo malalaman kung alin ang galing sa Diyos at alin ang inimbento lang ng religion na yon? Kaya kailangan ka mag-aral. Now, the boy's rejection and jeering of the prophet can be likened to the rejection of God's universal, spiritual, and natural laws. That's a mouthful, but that's what it is. Rejecting the container and the content. Jeering and rejection, which is unbelief in, disobedience, and contradiction to God's laws. Could have automatic, painful, fatal consequences. Sa paglibak nila dun sa propeta, nilibak nila yung nagpadala sa propeta, nilibak nila yung mensaheng dala ng propeta, nilibak nila ang Diyos na siyang utak ng mensahe na yon, and there were consequences. How are we going to learn from this difficult story? Well, take the story literally at first. Learn from its literal context. At siguro ang pinakamadali na makitang lesson, magdahan-dahan ka sa panglilibak. Magdahan-dahan ka sa paglilabel ng mga tao. Magdahan-dahan ka sa pakikialam mo sa gagawin ng mga tao. Hindi mo alam kung anong mission nila, anong pinapagawa sa kanila ng Diyos. In other words, don't say cruel, bad things to people. Kaya bad sila o good? Because you don't know.
As sinabi din ni Jesus, God loves both the sinner and the sinful. God sends rain on both the sinful and the holy person. So dapat we are respecters of people. Igalang natin. At lalo kung may proven track record of effective ministry in the name of the Lord, mas doble yung pagdadahan-dahan mo dapat. Baka mamaya ang sinasaling mo, ang kinakanti mo na, ambassador of God. Malay mo. Hindi lahat ng religious people are ambassador of God, pero malay mo. So dapat mas maingat. Mas magdahan-dahan. Or, if you want to bring the learning to another plane of consciousness, don't only take the story literally, take the story also symbolically. Because in the Bible, the examples, the stories could have at least two levels. The literal, physical, real, tangible level. And when you can extract the spirit of the story, you can go to metaphorical level and then derive lesson and wisdom from the story's metaphorical value. Ang storya ay storya itself, pero siya rin ay isang talinghaga ng mas matatayog at mas matataas na karunungan. Halimbawa, pwede nating makita at magata mula dito na may mga panlilibak sa Diyos, may mga paglapastangan sa Diyos, na pagsuway sa kalooban ng Diyos na nakamamatay pala. Physically, laws of nature, laws of health and safety are on automatic. Hindi mo kailangan nga na mag-decide na may infect ka kung naka-inhale ka ng nakaka-infect ng mga germs, tapos mahina ang katawan mo sa oras na yon, puyat ka, kulang ka sa mga pagkaing masusustansya, hindi mo kailangang mag-decide na magkakasakit ka. Nobody has to decide it for you. It will happen automatically. That when you break physical laws created by God, health laws, dietary laws created by God, not by religion, kasi maraming ginawa yung religion. Yung hindi ka kumakain ng tama, hindi balance ang iyong diet, they automatically call down curses on you when you violate them. Kung paano tumawag ng curse yung prophet, tinablan yung mga taong nagbabiolate. When you violate natural laws made by God, automatically you call down curses on yourself. So, talagang pinababayaan mo yung kalusugan, puyat ka ng puyat, pwede ka namang magpahinga, pero inuubos mong oras mo ng kabupuyat, ang dali-dali mong madapuan ang sakit. You are calling down curses on yourself. You don't have to ask for it, it will happen naturally. So, ire-respect natin, physically, yung mga laws of God. That also happens spiritually. God has very set laws. Forgive. Hindi ka nagpo-forgive. Nagagalit ka, tumataas ang blood pressure mo, nagkakasakit ka. O nakagawa ka pa ng masakit doon sa ayaw mong patawarin, naghiganti siya sa'yo, you call down curses on yourself. When you break spiritual laws, you call down curses on yourself. Nobody has to do it for you. And also, when you break laws, universal laws of God that cover our emotions, yung mga emotionally important laws like have peace, like make friends, like be at peace with your neighbors, natatanggal ang kasiyahan mo at tumatawag ka ng lungkot automatically. So this calling down of curses by the prophet is a physical activity, and yet spiritually speaking, we can all do it without even being aware that we are calling down curses on ourselves. May tindahan ka, ayaw mong bantayan, panay mo siya, panay ng WhatsApp mo, panay ang text mo, pinupita ka na ng mga tindera, nagluwi ka, nagsara ka, your activity is calling down curses on yourself. Kaya sabi ko, maraming level ng pagbasa. Babasahin ko ang kwento literally, pero ang taas mo, ang taas mo, hanapin mo sa spiritual values. Ano? Meron kaya ngayong mga apostles,
or the life of your loved ones. Baka may nanlilibak sa Diyos directly. O may nanlilibak sa Diyos indirectly through a person. Sa paglilibak mo sa isang tao, lalo kung kinalulog na siya ng Diyos, sabi niya, whoever touches you, touches the apple of my eye. May ganun. Or maybe, may nililibak tayong hindi tao, pero a teaching of God, which is probably natural law, or emotional law, or spiritual law, that will call down curses in our lives. May mga batas sa Bible na magsikhay ka, magtrabaho kang mabuti, mag-ipon ka, at gumastos ka rin para ka masaya. Tulad ng sinasabi sa Proverbs 31. So when you don't do it, you're actually breaking the law of God. You are jeering the wisdom of God. Nililibak mo ang kanyang karunungan, hindi mo ina-apply, binabaliwala mo. Curses are being called down into your life. Proverbs 29:1. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Sinong makapagsasabi sa atin na yung mga batang yun na mahilig mangantsaw, ilang beses lang sinaway ng mga magulang nila? Ilang beses na nila napag-aralan na hindi nila dapat gawin. Pero hindi pa rin nila sinusunod, they were destroyed without remedy. Sa buhay natin mga kapatid, ito ang benefit natin sa kwentong ito na mahiwaga. Gawin nating, angkinin natin yung kanyang lesson. Meron ba tayong mga katigasan ng ulo, pagmamatigas, na ilang beses na tayong pinaalalahanan mula sa iba't ibang mga tagapagpaalala, mga messenger, pero ayaw pa rin nila makinig? Maaari kaya na yung lakad at sadya ng propetang ito doon sa bayan na yon, para ituwid ang kanyang mga kamalian na ang tagal-tagal na nilang ayaw ituwid, tapos pinipigil pa ng mga batang mangyari yon, they were destroyed without remedy. Kung minsan hindi mo alam, namumoro ka na pala kung parang bingo, isang tawag na lang, full house ka na. Pero ang saya-saya mo pa, akala mo lusot na lusot ang iyong mga pagmamatigas. No. Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. God's messengers, when they are saying the true message of God, cannot be mocked. At sabi ng easy-to-read version, you will harvest what you plant. Ano ang hina-harvest natin ngayon? Isa lang ang sinasabi ng verse na ito, you planted that. So masaya ka ba sa harvest mo sa buhay? Kung hindi, review the planting that you have been doing. And change your planting patterns, change your seeds, so that your harvest will change. At kung masaya ka naman sa harvest mo ngayon, ibig sabihin, tama mga pinaplant mo noon. Continue doing that, even improve on that, because what you plant, you harvest. Hindi natin alam kung ano pa mga ipinlant ng batang yan, kaya sila nag-harvest ng ganun. Pero alam natin, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay tama, at sinabi din niya na may mga pagkakamaling may katapat na mga parusa. Kaya kailangan tayong mag-isip-isip, matuto sa kasaysayang ito. Ama namin, salamat po. Bagamat mahiwaga ang kwentong ito, kung minsan ay malagim, pero yun ang katotohanan ng buhay. At ito'y natin sa iyong salita, dapat namin pag-aralan. At di man namin maunawa yung mechanics, the whys and the wherefores, we can definitely learn the lesson from it. That we should not be like those kids. Na hindi kami dapat nanglilibak, hindi kami dapat na nangihimasok sa mga gawain, lalo na mga taong isinusugo mo para gawin ang iyong kalooban. Turuan mo kami, Lord, na suriin ang aming mga buhay kung ano sa mga ginatanim namin ang tumatawag ng bungang mapait at masaklap. At matuto kami na magtanim ng tama. Makita rin namin ang mga ginagawa naming tama na nagbubunga na maganda at lalo pa namin ito ulit-ulitin at pagandahin pa.